Sinusubukan mo bang mag-healthy lifestyle? Pero parang hindi pa rin gumagalaw ang timbang mo kahit feeling mo maayos naman ang kinakain mo? Baka isa ka sa maraming taong nabibiktima ng tinatawag na health halo. Ang pagkakamaling akala na dahil marketed bilang healthy ang isang pagkain, ligtas na itong kainin ng walang limitasyon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 5 pagkain na akala nating healthy. Pero pagdating sa calories, pwede palang kasing taas o mas mataas pa sa mga itinuturing nating unhealthy na pagkain. Ipapaliwanag ko rin kung bakit ito nangyayari para maintindihan nyo. Hindi lang ang listahan, kundi pati ang mismong dahilan. Bago ba tayo pumunta sa listahan, alamin muna natin bakit ba nangyayari ang health halo na ito? Kapag nakikita natin ang mga salitang gaya ng natural, organic, o made with real fruit sa packaging, kusa nating iniisip na kaunti lang ang calories nito. Kahit hindi naman totoo. Ang totoo, ang mga pagkain ito ay pwedeng mataas sa natural na asukal, mataas sa fats, o kaya konsentrado ang calories nito dahil sa proseso ng paggawa, kahit galing ito sa healthy na sangkap. Una, granola. Kilalang kilala ang granola bilang healthy breakfast option dahil sa mga sangkap nitong oats, nuts, at dried fruits. Pero ang totoo, ang granola ay isa sa mga pinaka-calorie dense na pagkain. Kadalasan, umaabot ito ng 200 o higit pang calories sa maliit lang ng isang katlong tasa. Ito ay dahil sa proseso ng paggawa nito, kung saan ang mga oats ay hinahaluan ng maraming langis at asukal bago i-bake para maging malutong at matamis ito. Kaya kung nagbubuhos ka ng malaking dami ng granola sa yogurt mo araw-araw, akala mong healthy, pero pwede palang kasing taas ng calories ng isang dessert. Pangalawa, fruit shake o smoothie. Ang fruit shake ay parang perpektong healthy drink. Prutas naman, di ba? Pero ang problema, maraming commercial fruit shakes ang gumagamit ng condensed milk, maraming asukal at malaking dami ng prutas na nakablend ng walang fiber na nananatili, na siyang tumutulong sana para maramdaman ang busog. Resulta, isang malaking baso ng fruit shake ay pwedeng umabot ng 300 hanggang 400 calories, halos katumbas na ng isang buong meal. Pero itinuturing lang nating merienda o panlamig. Pangatlo, flavored yogurt. Ang plain yogurt ay talagang healthy, mataas sa protina at may probiotics. Pero ang flavored na version nito, gaya ng strawberry o mango flavored, ay madalas na may dagdag na malaking dami ng asukal para lumasa itong matamis. Sa katunayan, may mga flavored yogurt na ang laman ng asukal ay pwede ng katumbas ng isang bar na chocolate. Apat, dried mango at iba pang dried fruits. Ang dried na mangga ay isa sa mga paboritong pasalubong at merienda ng mga Pilipino. At totoo namang mayroong itong vitamins mula sa prutas. Pero dahil tinanggal na ang tubig sa proseso ng pagpapatuyo, naging mas concentrated ang asukal at calories nito. Halimbawa, ang isang buong sariwang mangga ay may mas kaunting calories kumpara sa katumbas na dami ng dried mango. Dahil sa laki ng pagkakaiba ng dami ng prutas na kasya sa parehong volume kapag pinatuyo na ito. Panglima, isang Pinoy classic, ang fruit salad na may cream o condensed milk. Sinong hindi lumaki na kumakain ng fruit salad tuwing may handaan? Puno ito ng prutas. Kaya madalas nating iniisip na healthy ang dessert na ito. Pero ang totoo, ang mga sangkap na karaniwang idinaragdag dito gaya ng condensed milk, all-purpose cream at minsan pati nestle cream ay nagbibigay ng malaking dami ng calories at asukal na pwede nang gawing kasing taas ng isang buong dessert
kumpara sa prutas na akala nating pangunahing sangkap nito. Ngayon, ano ang dapat niyong gawin base rito? Hindi ito ibig sabihin na dapat niyo nang iwasan ang lahat ng ito ng tuluyan. Ang layunin dito ay maging aware sa totoong laman ng mga pagkain ito para makagawa kayo ng informed na desisyon. Hindi basta umaasa sa marketing o sa health halo na dulot ng packaging. Kung gusto niyong bawasan ang calories nang hindi tuluyang iniiwasan ang mga paboritong ito, subukan niyong bawasan ang portion size. Tumingin sa nutrition label kung available o gumawa ng sariling bersyon sa bahay kung saan kayo mismo ang kokontrol sa dami ng asukal at fats na idadagdag. Kaya ito ang dapat niyong tandaan. Ang healthy na label sa isang pagkain ay hindi laging katumbas ng mababa sa calories. Ang tunay na paraan para malaman ang totoong nilalaman ng isang pagkain ay ang pagbabasa ng nutrition label o ang pag-unawa sa kung paano ito ginagawa. Hindi lang basta pag-asa sa marketing. Kung meron kayong sarili ng na-discover na healthy pero mataas pala sa calories, comment nyo naman sa baba. Mag-subscribe kayo sa Healthy Pinoy para sa mas marami pang health tips. Salamat sa panonood mga ka-health. Paalam!